Sino man sa atin ang kakalas sa ating grupo pagkatapos na nakita natin na nag-alay ng buhay ang isa sa atin? Sa palagay ko, mas masahol pa siya kay Judas. Alam mo kung bakit? Sasabihin ko sa inyo. Si Senator Bato, hindi niya kailangan dumating ng araw na yun. Ako, wala akong expectation na darating. Can you imagine kung nahuli siya? Nahuli siya utilizing a search warrant coming from a court which has no longer jurisdiction in this country. Yung sinasabi ng mga kasama ko, well, para ano ka, sumulong ko na lang. Anyway, you can exhaust all remedies under the law. What remedies are you talking about? Kung ano ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, yun din ang gagawin nila. Do you think makikita pa natin si Senator Bato pagkatapos nilang makuha? Kasi wala na. Kaya sabi ko, hindi na kailangan pumunta rito. Pero nagpunta siya. Nirisk niya yung buhay niya. Kaya lang namin nakuha dahil sa kanya, wala nang iba. We owe it to himself alone and nobody else. Nobody else. Kung hindi siya pumunta, nobody will blame him. Well, buhay niya yun eh. But he chose to do it. Kaya sabi ko sa kasama ko ngayon, sinong walang konsensyon kakahalas? Yung tao ginawa niya. Gusto mo magpakulong dito? Pwede. Kasi at least domestic law, di ba? You can hire lawyers. Pwede kang makita ng kamag-anak mo, ng asawa mo, ng pamilya mo. Sa dihig. Sino tutulong sa iyo doon? Ako nga nakiusap eh. Makita ko lang si PRRT. Kasi nandun na ako eh. Can you imagine, I request. O sige, kung gano'n lang, makita ko lang. Kung ayaw nyo kong makausap, huwag na. Makita ko lang kahit 5 minutes. So I can wave my hands. Para ipakita ko sa niya, Mr. President, I am here. How are you? Then alis na ako. So, saan na Hindi nila ako pinagbigyan. Ganon din ang mangyayari kay Senator Bato.